Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan natin mga kababayan is all about your former president, no? Tiyak to, magbubunyi ang mga Duterte natics, Rodrigo Roa Duterte. So bago po tayo magbigay ng ating opinion at reaction, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at mag-shoutout at magbigay-pugay po tayo sa lahat ng ating members at ganun rin po sa mga nanonood ng ating mga videos. Maraming salamat po and may God bless you all. So, sabi ko kanina, ang topic natin, it's all about your former President Rodrigo Roa Duterte. So, kasi may mga kaganapan po. Napakaingay ng inyong former president, no? Mukhang kinakailangan magpamater siya kasi mukhang may balak yata eh. May balak po siya, no? Parang naging other side of opposition na siya kasi sabi niya wala daw nagiging opposition ngayon. So siya na ang opposition saka yung mga kasamahan niya sa mga nation building nila, no? That is a very good nation building to oppose and everything. You can build a nation by opposing. Sa bagay, pwede rin naman yun, no? Just keep yung itaguyod mo yung country mo sa lagi na lang pag-oppose. Napakaganda po niyan. So, eto po unahin natin, no? Nagkatotoo na yung ating sinasabi dati. Representative Castro files complaint versus ex-President Duterte over death threat. Ayun po yung sabi sa Inquirer.net. O yan, nagkatotoo na po yung ating sinasabi na, sige, pailan mo na Castro para magkaalaman na siguro dito, grave threat po ito, no? O whatever threat, eh baka maisama na rin kung ano ba talaga ang kinikilingan mo, Castro. It's a welcome news to the Duterte natics. They wanna know what's gonna be on this case, no? So, party list lawmaker Franz Castro on Tuesday filed before the QC Prosecutor's Office a criminal complaint. O, criminal complaint to. Ibig sabihin, pag ma-found guilty si your former president, may pagkakulong ito, criminal against former President Rodrigo Duterte. Castro filed a complaint of grave threat under Article 282 of the Revised Penal Code and Section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012 for the statements he made over a television program at Sunshine Media Network International o yung SMNI, where he talked about the confidential fund of his daughter. O, alam niyo na kung sino yung daughter niya. Castro was among the lawmakers who criticized the granting of 650 million pesos in confidential funds of the OBP and DepEd. The House Representatives eventually stripped, tinanggalan. Alam niyo na yung kwento noon, di ba? So dahil diyan, nung nagkita yung mag-ama, no, naikwento yata, ayun, after nung nagkwento, napunta na sa show niya sa SMNI, may sinabing hindi maganda si Duterte. And everybody of you, I believe, napanood na po niyan. O, eto, ulitin lang natin. Duterte said, I told Inday to be direct, tell them that the intelligence fund is meant to prepare the minds of the Filipinos to address the insurgency that is taking a long time to end, and the ROTC so that we are prepared for war, especially in this situation. If we do not have soldiers, then we will have the youth who can take care of their respective barangays. But your first target there, using your intelligence fund, is you, France, you communists who I want to kill. Oh, ayan. I asked her to tell them that, but she refused, saying, you know pa, if I did that, they might harass the Philippine Military Training Institution. Oh, yung pala yun. Ayun po yung nasusulat dito, ha. Oh, ito po yung nakalagay sa complaint ni Castro. Though factually baseless and clearly malicious, I cannot merely dismiss Respondent Duterte's red tagging and accompanying grave threats as either figurative, joking, or otherwise benign. Castro said as she pointed out that many red tagged individuals were eventually arrested, detained, or killed. Castro said all the key elements of grave threats as mentioned under the Revised Penal Code and the Cybercrime Act of 2012 are present in her complaint, especially that threat
which is considered a crime upon her person. Quote, the threat was not made to any condition and it was committed using information and communication technology. So, ayun po ang sabi ni Castro. Pero, magkakaalaman. Di po ba? Lalo na yung sinabi dito, France, you, communist. Ito ang i-contest mo. No? Baka sa korte, baka ito rin ang gustong i-contest ng mga Duterte. No? Doon sa side nila. O, pagalingan na lang po ito. No? Sana mapadali ito. Iunahin nyo na po ito sa inyong bucket list. Kayo dyan po sa mga hurado sa QC. So, ginawa na. O, nader na po siya, ha? Hindi po natin yan hindi po natin siya inaasar o what. Nag-file siya. Karapatan niya. O, kasi sabi niya, natatakot siya sa buhay niya kasi lahat daw nung nire-red tag ay either dinudukot, hinuhuli, or, alam nyo na, kinakain ng mga bulate. O, yun. Yun na. So, karapatan yan ni Castro as a citizen of the Philippines. So, tingnan na lang natin kung anong mangyayari dito sa korte. Maganda po yan. Maganda yan na malaman natin kung sasagutin niya, kung lalabas yan sa argumento. Sagutin mo muna yung tanong namin. Are you Baka sabihin ni Castro, oo naman, nakita nga kita dun eh. Kasama mo pa nga yung anak mo, nagdala ka pa ng sigarilyo at alak. Yung pala pareho lang sila, putra gusto yan. O, diba? Kinikwento rin yan ni Duterte, umaakyat sa bundok. O, biruin mo, umaakyat ka pala sa bundok noon, tapos nakikipag-body-body ka sa mga communist. Kaya nagoyo tayo, imbis na hulihin mo sila, nakipag-body-body ka nung time mo dyan at mayor. Kaya pala baka na naman may magalit sa akin. Totoo yun yung sinabi ni Duterte. Nire-relay ko lang sa inyo. Natatawa lang ako sa sinabi niya. Ray mo yun, Nagdala ka ng sigarilyo, binigay mo ang kapritsyo, baka hindi lang sigarilyo dinala mo diyan. Siyempre may alak. Pag may alak, di ba? Sweet. Di ba? Elora. Ay Chang, di ba? RN2 cents. Sabi, pag may alak, alam na, baka hindi lang yun ang dala ni Duterte. Nung time niya dyan sa Davao. Ayan na, pareho pala kayo eh. Nag-aaway pa kayo eh. Baka sabi ni Castro, hindi kasi mas mayores yan eh. Ala, nagkalabasan na. Huwag na kayo magdimandaan, pareho naman pala kayo. Eto na. Labas tayo kay Castro. Antayin na lang natin yung magiging kaganapan po ng pinal niyang kasong grave threat. Criminal complaint po yan kung mapatunayang guilty si inyong idol na former president na nagbabalak tumakbo yata sa Senado sa 2025. Ang mababali na naman yung sinabi niya eh. No? Criminal complaint, may pagkakulong yan. Depende na po sa kung anong sentensya sa kanya. At mukhang mababali yung sinabi niya na wala, retired na ako eh. Itong recent event, sabi ko naman sa inyo, may nangyari. Sige, takbo na lang akong presidente. Takbo na lang akong senado. Diba? Sabi na, ko na, retired na ako. Ngayon, mukhang nag-iingay, wala daw oposisyon. Di sige, mag-oposisyon ka. Alam mo naman nangyayari sa oposisyon. Di ba mga kababayan? Alam nyo naman nangyayari sa oposisyon. The likes of Lenny, Chel Jokno, Trillanes. Sino pa, ha? Give me names, dudes. Baka magsama-sama kayo dun ni Trillanes. Yung pagkakataon mo na. No? Kung ako sa'yo, Duterte, makipurge alliance ka na lang sa mga dilaw. Diba? Kasi sabi mo, walang opposition. Silang opposition, nananahimik. Sabi mo, I will take the reign. I will take the crown of being the supreme commander of the opposition. Di ba? Sabi niya, wala kasing nag-o-oppose. Di sila na lang ng kanyang, ng kanyang mga minions. Di ba? Sasabi ni Trillanes, welcome to the club, tol. Ayun, i-one-on-one mo na si Trillanes. Doon kayo sa sewer. Pare-pareho kayo ang kulay.
Ay, pasensya naman po sa mga Duterte natics, ha. Sarcasm lang po ito ulit, sarcasm lang. No? Kasi sabi ni Pangulong Duterte ninyo, wala daw oposisyon. Oh, di ang gawin niya. Since nananahimik yung opposition, ulitin ko lang, take the helm, take the driver's seat, and drive them going to the abyss of nowhere, to the dark place of abyss. Yung hindi na po kayo lulutang. Tapos sasabihin ni Castro, nasa na yung dinimanda ko? Bakit wala dito? Oh, absentee na, guilty na. Hindi yun, nandun sa sewer eh. Teka muna, ipapapishing ko muna kay Trillanes. Tulungan niya yung body niyang makaangat sa sewer. Ay, ang sarap mang asa. Grabe oh. Oy, mga Duterte natics, ha, wag niyo akong sarcasm lang po, sarcasm. Okay, labas na tayo diyan kay ano pang masabi natin kay kay Duterte, no? Ito. Sa Manila Bulletin. Former diehard Duterte ally Alvarez backs House realignment of confidential funds. Isa na naman itong mambabatas na ito. Wala yatang kumamping ay. Hindi naman sa walang kumamping mambabatas kay Pangulong Duterte. Kayo naman. Huwag nyo namang apihin yung matanda. Matanda na nga. Gumalang nga kayo. Kayong mga anti-Duterte. Nag-iiyakan na nga yung mga Duterte natics eh. Bakit nyo inaapi ang tatay namin? Ang tanda-tanda namin. Di ba kayo naaawa sa kanya? Oh, again, disclaimer, sarcasm lang. Ha? May kakampi po ang Pangulong Duterte. Ayan, no? Sa Kongreso. Oh, di ba siya pang ang naghimok kay Pangulong Duterte na tumakbo sa Senado? Ayan, si Aling Malito, instigator. Di ba? O, kakusa naman yung anak niya, si Paolo, kakampi niya kaya yun? Siyempre, tatay niya yun, kakampi. Yan. Nasa mundo ba siya kung wala yung tatay niya? Di ba? O, ngayon, siguro naalala niyo tong si Alvarez, di ba? Ayan yung pinatalsik na Speaker of the House. Nino? Di nung Aling Maliit. Sino kakampi? O yung inyong BP. Di ba? Magkatuwang sila ni Aling Maliit para matanggal itong si Alvarez as Speaker. At sino umupong Speaker? Sino? Sino? Di ba? O, ito basahin natin. Tuwang-tuwa si Alvarez. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung ngiti niya. Ngiting tagumpay. Sabi niya, back at you ngayon. Karma is a bitch. Si Pantaleon Alvarez. Ito, basahin lang natin. A one-time ally for former President Rodrigo Duterte has sided with House Speaker Martin Romualdez on the issue of confidential fund. Alvarez was a stunt ally daw siya, of Duterte during the latter's time as president. The Mindanao congressman is also a former House Speaker and Secretary General of Duterte-led PDP Laban. Partido Reforma, a well-established political party known for advocating comprehensive governance reforms, announced its endorsement of efforts to eliminate confidential funds for offices that do not, by their nature and mandate, need it. Ayan po ang statement ni Alvarez. Confidential funds play a crucial role in our government, especially in safeguarding our nation's security. Nevertheless, it is imperative that these funds be allocated to an office uniquely equipped, both in terms of mandate and expertise for their efficient stewardship. We must ensure that every peso of taxpayers' money is spent wisely in a way that ultimately benefits the Filipino people. Tandaan nyo po yung taxpayers' money, ha? Yan po, yung keyword natin mamaya for the next topic. Ha?
Alvarez says the supposed confidential fund of the OBP and DepEd is not mission critical in ending what little remains of the communist threat in the country. There are proper offices and agencies that addresses this threat as part of their mandate. O talagang kinastigo niya po talaga. Kinastigo niya. Talagang, kasi nga naman, alam nyo naman, si Alvarez mas pag ganito, bibira at bibira yan laban sa Duterte kasi nga yung ginawa ng, alam nyo na, nakuditat siya eh. Diba? Nakuditat siya sa Congress eh. Nabasa natin, former House Speaker siya pero pinagtulungan po siya eh. Di po ba? O ngayon, sabi niya, vengeance is mine, karma is a bitch. Wala kang kompi. Ayun lang yan. O, tandaan nyo, sinabi ko sa inyo kanina, yung taxpayers money. Meron po tayong iparirinig sa inyo, mga kababayan, na audio lang po audio lang to. Ito, ni-record ko lang to sa isang vlogger, no? Sila kasi ang nagpapakita nito. Hindi ko na po kinuha yung video. Ni-record ko na lang yung audio, no? Ng inyong idol. Okay? So, eto po siya, mga kababayan. So, the only way really to know the truth of where the money went or where the money goes is to open the books at makikita each and every congressman kung magkano. And you will see there that hindi ang tablaman. Hindi naman tayo mag-revolution. Don't just tell the people, don't pay your taxes until Congress makes it public. Hindi ang sama dyan. Huwag tayo rebellion, no? Huwag na kayong magpahal ng taxes. Sabihin mo muna sa Congress, pagbayad kami ng taxes, make it public kung saan ang pera namin. At magkano ang nakukuha ninyo. It's not a threat. It's a legal demand. Let me know where my money went or how it was spent. Then I will pay my taxes again this year. Without informing me kung ninanakaw ba ninyo o short change kami o baka ang binigay namin peso, ginawa lang ninyo 50 ang ginastos ninyo, yung 50 kinorakot ninyo, kanukuhan yan. It's a give and take. It's a legal demand. It is not an unlawful demand. I-publish lang ninyo, open the books. So yan po no, mukhang doon po sa kanyang show na gikan sa masa, para sa masa pa dyan po sa SMNI. Yun, binabatikos na naman niya ang House of Representatives na meron po siyang kahilingan na i-open niyo po yung libro ninyo, otherwise inuudyukan niya po ang mga tao, mga Pilipino na taxpayer na huwag kayong magbayad ng tax until the House of Representatives open their books or the Congress open their books. Ma-audit sila ng COA. Di po ba? It is not a noble demand, but it is a legal demand. Legal daw. No? Meaning, kailangan may legality. Nasaan ang legality? Sa citizen arrest? Pwede po ba? Paano mo i-arrest? Wala ngang kaso. Hindi naman dineclare ng COA na meron silang ang House of Representatives ay may irregularities. Legal demand. Dating Pangulong Duterte. Alam mo yan. Kung gusto ninyo, no, mag-file kayo ng kaso. Mag-seek kayo ng whatever they called you na parang yung ginawa ni ni Castro. Nagpunta sila sa korte. Nag-file sila ng kaso, ng request, telling the House of Representatives or Senate to open their books. Ma-audit ng COA, i-demand ninyo, i-publish, no? So publicly, para makita namin kung tama yung mga allocation ng paggamit ng mga funds nila. Di po ba? Pero wag mo namang udyukan ang mga tao na wag magbayad ng taxes. Paano kung may maniwala sa'yo? Kasi malakas ka pa naman, meron ka pang clout. Di po ba?
Meron at merong maniniwala sa'yo, maybe 1 or 2 or 10 or 100. Pero what will be the implication of that to them? Sasagutin mo ba ang magiging implications nun sa kanilang buhay if ever they did not pay taxes and the BIR comes after them for not paying their taxes? Sasabihin lang nila kasi sinunod namin yung kagustuhan ni Duterte, yung sinabi niya na huwag kaming magbayad ng tax. Unless the Congress publicly open their books. Hindi po yun na nakalagay. Yes, it's your right, but you go to the, sabi mo, legal demand. You go to the legalities. I-compel mo sila by means of legality, by what? Court order. Di po ba? O punta ka sa ombudsman. Mag-file ka ng case doon. Mag-file kayo ng case doon ng grupo ninyo. But do not stir the people to rise against the government by not paying their taxes. O pag hindi sila nagbayad ng tax, anong kasunog niyan? Aside sa magiging implications niya sa buhay nila. Paano ang economy ng tao, ng bayan? Paano pa sasahuran ang mga manggagawa, no? Tulad ng sa gobyerno, ang mga militar, ang mga pulis, hindi maibigay ng tama ang benepisyo. Mga government employees na hindi naman high rank, nasa mababang salary grade. Di po ba, sabi nyo, ginagamit ang buwis sa mga pangangailangan ng mamayan, tapos you will, invoke that thing, magsasalita ka ng ganyan? Coming from a former president? Ganun ba? Dahil lang sa naging issue na hindi nabigyan ng anak mo ng confidential fund, you will say that? At the first place, bakit hindi nyo na lang pinagawa noong kayo ay presidente? Huwag nyong idahilan na because we are co-equal branch of government. But you are the president. You can instruct somebody to do it for you. Right? An ordinary citizen. Pumunta kayo sa ombudsman, mag-file ng kaso para tanggalin niyang resolution number 10 na inakda ni Pampilo Lacson. It is just a form of corruption. O bakit din nyo ginawa? You have 6 years. And you have so much clout on that particular 6 years. Isang salita mo lang, sumusunod na ang mga tao, lumuluhod na. Hallelujah, amen. Di po ba? Kasi ako, naniwala na you are so perfect. During that time, but hindi pala. Bakit ngayon nyo lang yan nilalabas? Sa akin, maraming magagalit dito ng mga Duterte natics, Dependes. How do you twist this word? Sasabihin nyo, hindi. Hyperbolic yan. Metaphorical yan. Diyan yung makikita ang political genius ni Duterte. Sa kanyang pananalita, matatalinhaga. No, be direct. There's no such metaphor or hyperbolic statement on that one. It is a direct, kung sabi natin, order to the citizen of the country not to pay their taxes unless the Congress open their books. It's a blackmailing. Nagpi-pension ka, diyan kinukuha ang pension mo. So okay lang sa'yo. O sa bagay, kung okay lang sa'yo, probably you already save a lot of money. How about those other pensioners, no, yung tumatanggap ng SSS, yung mga general, yung mga PNP, and other government employees before that has retired. Di po ba? Ganon. You're not really enticing them not to pay their taxes. You are enticing them to a revolution. Yun ang metaphor doon. Yun ang magiging endgame yan. And you are also telling them to be so stubborn. Huwag kayong sumunod sa gobyerno. Even though you say it's not a noble demand. No. It is not the right thing to say. If you really want to open the books of the Congress, go to the proper channel. Sabi mo, legal demand. O what is the definition of legal demand? Go to the court. Get a written demand. A legal paper. Para makumpel sila. Ano ba ang sabi ng Kamara? Ayan sa balita ng Abante Tonight na na natin ito dati. Anong sabi ng Kamara? Kamara kay Duterte. Pasado kami sa COA. O anong problema? Di ang gawin ninyo, pumunta kayo sa COA.
Di ba sinasabi ng mga ano nyo, mga fans ninyo, taga-followers ninyo, kung meron din problema sa inyo dati, o i-audit natin ng OP. O tingnan natin yung ginastos ng OP, may ginastos ganitong balita sa ibang dyaryo na ganitong ginastos ng Duterte. Ang sasabihin ng mga fans ninyo, puntahan nyo po itong website ng COA. O bakit kayo hindi nyo magawa yan? Kung yung mga fans ninyo alam ang gagawin, alam ang pupuntahan, bakit kayo hindi nyo gawin? Nandun yan, nakapublish sa COA. Di ba, naka-PDF file. Ako po, nag-download ako, yung OP report ninyo, binasa ko. Ang haba nga eh. Billions, trillions ang gastos. I don't question it. Kasi naka-publish naman, walang sinabi ang ano. Nagtatanong lang, bakit ganito? And maybe you have just justify that. O bakit di nyo gawin sa COA yun? Have somebody download it for you and then read it for you. Kung saan nila ginastos yung mga funds na. Now, if you find some kailangan ang magbabasa na yung auditor, yung board passer, ha? Hindi lang merely a bookkeeper. Yung talagang board passer na magaling na CPA. Para at least kung may nakita siyang discrepancy that is not supposed to be in there, it will be reported to you and then you can question them. If they cannot defend that, and then go to the proper channel. File a case. That's corruption. Diba? Ganon. Itong ginawa mo, alam mo, maraming maniniwala sa'yo. Maraming susunod sa'yo. Di po ba? It will be a precedent kasi bakit? Sinabi ni Duterte. Alam nyo naman, ano yan, magaling na leader. Sinabi niya, di susundin ko. So what have you done? You crippled the economy. You sow hate. You sow divisiveness. Yan ba? Ganyan ba ang attribute ng isang magaling na former president? Di po ba? O kayo po dyan, ng mga Duterte natics, do not give me, wala, magaling kasi Duterte ng mamulitika, sa salita pa lang na napapalabas na lahat. Hindi, wala. This is a straight to the point. You don't twist the words of this guy. Depende nyo kung tama yung sinabi niya. Huwag kayong magbayad ng tax unless the Congress opened their books publicly. That's blackmailing yan. Hindi po yan yung binabado, yung ang tawag dito siguro, binabraso mo sila eh. Sinabi naman wala kami pasado kami sa COA. At yung sinasabi nyo kung whatever, sabi ni Lacson dito po sa balita ng Manila Bulletin Lacson, no such things as legalized corruption in Congress. Siya na mismo ang author niyan. Bakit hindi mo kausapin si Lacson? Bakit hindi nyo rin patawag si Lacson? Gawan nyo ng kaso. I-hearing siya. Whatever. But do not, entice. No? Do not tell to the people na huwag magbayad ng taxes. Di ba mga kababayan? That is so very wrong. Bina-blackmail mo ang Congress by using the people. Mali po yun. It's a form of blackmailing. No other such thing as twisting the words of your former president. Do not say it's hyperbolic or metaphoric. No. It is a direct word coming from him. Wala dyan irony, whatever figure of speech you wanna say. It is a direct word coming from his mouth. It is a form of blackmailing. Using people to revolt against this democratic government. Tinuturuan mong maging pasuway ang mga tao. Tinuturuan mong umakyat ng bundok, parang ganun eh. Pag hindi nyo makuha ang gusto ninyo, gawin nyo to. Di ba? Yan ba itinuro mo sa mga anak mo? Na pag hindi mo nakuha ang gusto mo, gawin mo to? Imbis na disiplinahin mo? Pasensya naman po yun lang po yung take ko dyan Diyan po sa mga uma-idol kay Duterte, mahirap na po itong suportahan. Kung ano-anong pinagsasabi niya, kaya nga siya na-demanda ni Castro ng grave threat Yung magkakaalaman na lang doon. You keep blurting out some word, some statement that is, mahirap i-depensa. That costing you something. Lalo na doon sa anak mo. Di ba? Kayong dalawa lang, kinuwento lang sa'yo ng anak mo, pero you blurted it out. O ginamit na ngayon sa'yo at sa anak mo. Di ba? Nagkaroon ng domino effect na negative sa anak mo.
Oh, anong ginawa nung anak mo ngayon na panganay? Umakakit ng bundok, feeling niya, he's on top of the world after that. Top of the world looking. Kumbaga, sinasabi niya, kahit ano pang ano nyo sa akin, I'm still on top of the world because this is what my father told me to do so. Di ba? Biruin nyo, instead na magandang ihemplo ang ipakita sa mamayan, sasabihin huwag kayong magbayad ng tax. Ano maging implications niya sa inyo? Kayong mamayang Pilipino na nagbabayad ng tax. Tayo. Pag hindi ako nagbayad ng tax, ano gagawin sa akin ng BIR? Penalties. Pag di ka makapagbayad ng penalties, they will sanction your salary. They will sanction your assets. Pwede ka pang makulong. Penalty na lang, ang laki-laki na. Kaya bang kayong saluhin ni Duterte dyan? Magiging presidente ba siya ulit? No way, wala na po yan sa constitution natin. One and done, ang tawag dyan. One and done. Ibig sabihin, minsan ka lang tapos na, hindi ka na makaulit. Hindi tulad yan sa na makadalawa, makatatlo ka. Di ba RN 2 cents? Tama mali. One and done. Ibig sabihin wala na. Hanggang isa lang pala kaya mo. Di ba? Ganun po ang pagka-presidente sa ating bansa. Base na yan sa 1987 Constitution. So yung susunod dyan, ipa-follow yung sinasabi ni Duterte. It is not a noble demand, but it's a legal demand. Kung gusto mo, ikaw ang gumawa niyan. Huwag kang magbayad ng tax mo kasi retired ka na eh. Pensyonado ka na eh. Kumukuha ka na lang ng taxes ng taong bayan. Tapos yung mga ordinary citizen, you will burden them na habulin sila ng BIR? Sige, subukan nyo. Kayong mga kumpanya, huwag kayong magbayad ng tax. What will happen to you? You will receive a letter from the BIR. The auditors will be coming to your offices or probably you will be called to their office. Kayo ng mga manggagawa na nagbabayad ng tax. Sige, huwag kayong mag-file ng taxes ninyo. Malalaman ninyo kung anong maging implications niyan. It is a big burden, a big stress for you because it is the right also of the government to collect taxes from you as a citizen of the country. Kung may problema man kayo sa mga korupsyon sa gobyerno, go to the proper channel. Huwag niyong gawin yung sinasabi ni Duterte na huwag kayong magbayad ng tax. It's a legal demand. Ikaw ang nagsabi, lawyer ka. Legal demand means you go to the proper channel with legalities. Prosecutor ka, abogado ka. Alam mo yan. Pero what you are doing right now is inciting people's emotion to revolt against this very democratic government. Yan lang pasimpleng patama. Yan po yung sinasabi ng mga Duterte fans na pag gumalaw si Duterte, pag nagsalita si Duterte, nanganganuhog na ang tuhod nila. Ganun ba? By using a blackmailing process? Kaya nangangatog ang tuhod nila? Di ba? Tama, mali. Yun lang po ang ayaw ko dyan. Do not incite them. Do not, yung magbigay ka ng ganito na, meron at merong susunod dyan. Yung talagang mga blind followers. Pasensya naman po sa mga Duterte natics, This is so very wrong, Mr. President. O Mr. Former President. Do not do that. Former President ka. You have shown example how to lead. How to do the right thing. But what you are doing right now is blackmailing the Congress that serves you before. Sinasabi nga nila, binigay nila ang kapritsyo mo, ang kagustuhan mo. But now you are no longer in the position and you cannot get what you want, your daughter what she wants. Saka mo sila itchachastay, saka mo sila babalikan. Ano ka? Ikaw, yung isang ehemplo na nag-i-spoil, nagtuturo ng pagiging matigas ang ulo sa mga kabataan. Gagayahin ng mga ibang kabataan yan. Na pag hindi mo nakuha ang gusto mo, i-blackmail mo siya. Di po ba? That is so very wrong. Siyempre, former leader ka. Titignan ka ng bawat kabataan. Ay, ganyan pala yung former president. Sabi daw, pag ganito, gawin natin to. Huwag tayong magbayad ng ganito. Huwag natin gawin to.
Kailangan si teacher, pag nagbigay ng homework, dapat merong candy. O kaya si mama, pag may ganito, pag uwi, dapat may ganito. Pag wala siyang ganito, magtantrum tayo. I-demand natin. Ganon. Tama, mali, mga kababayan. Chastise nyo ako, kayong mga Duterte nating span. But dependes. Dependes. Do not say to me it's a hyperbolic metaphor or any figure of speech. Huwag nyo ipagmalaki na ang galing-galing ni Duterte magbigay ng pananalita. No! This is a blatant blackmailing sa Congress. And this is also a blatant example of how you become a spoiled brat. Kasi if you cannot get what you want, you will do something na abhorrent, na hindi katanggap-tanggap para lang mag-give in sa'yo. Ganon yung nakikita ko eh. Kaya tignan nyo yung panganay niya. Simple lang. Di ba? Yung mga pag-akyat sa bundok, pagbili ng halaman, may mga meaning daw yon. Sa akin, di sana diyan ka na lang sa bundok, diyan ka nagtanim hanggang dumating ang 2028 kung sakaling tumakbo kang presidente. And good luck. Di po ba? You already burned a lot of bridges, you too. No? Pasensya naman sa mga kaibigan natin diyang mga Duterte Natex, but I cannot defend this. Paligal-legal demand ka pa, di ikaw na ang gumawa niyan. Since ikaw ay abogado, prosecutor ka, di ba? Hindi ka naman maging pwedeng prosecutor pag hindi ka abogado. Tama, mali. Depend nyo. I-twist ninyo, tignan natin, how do you defend this? Galing yun sa SMNA eh. Huwag magbayad ng tax. Di wag ka rin bigyan ng pensyon. O pag hindi binigyan ng pensyon yung iba, ano mangyari? Di sisisi ng gobyerno. Sisi nyo si Duterte. Sinabihan wag magbayad ng tax yung mga taxpayers yung mga gagawa eh. Di ba? Para lang ilabas yung libro. Napakadaling gawin naman yan. Punta ka kay Martin. O sino man yan, yung Secretary General ng House. Pakita sa'yo, ito po yung ginastos namin. O how many congressmen are there? 263, whatever. Mag-hire ka ng ilang mga CPA dyan. Opo, punta ka dyan. Audit mo to. Si Sandro Marcos, si Paulo Duterte, audit. Di ba? Tablado lahat. Pero yung ugali mo na malakas ka pala mang blackmail. Malakas kang mag-spoiled. No? Ikaw ang pasimuno ng pagiging spoiled brat. At turingan kang former president, but you're not showing a good example right now, mostly to the young people, to the youth of tomorrow. Wala gagayahin ka nila. Blackmailing ang mangyayari ngayon lahat, mga kababayan. At marami pang lalong dadaming mga spoiled brat pag hindi yan marunong anuhin ng mga magulang o yung mga nagpapalaki sa kanila. Kasi merong former president that shows how to do it. Ayan. Pasensya naman po, no? Mga kababayan, lalo na sa mga kaibigan kasamahan nating mga Duterte dyan. Baka mayroon na naman sa amin, bakit si ganito? Huwag nyo ilayo yung issue. Doon tayo sa sinabi ni Duterte. Huwag nyo akong paikot-ikutin. Bakit si ganito? Si Bongbong ganito? O ano bang inispoil ni Bongbong? Ano bang ninakaw na ni Bongbong? Ano bang nire-request ni Bongbong? Di po ba? Si ganito, mga Marcos, historian ka. Dito tayo sa current situation. Wag nyong ilayo. Iniiba nyo ang usapan. Ito sinabi, wag magbayad ng tax. Di wag kayo magbayad ng tax. Ano mangyari? Di anarchy. Ayan ang gusto ni Duterte. Anarchy. O di kaya magkudita kayo. Pasensya naman po, no? Kung nasasalig kayo, pasensya talaga. Pero hindi ko po nagustuhan. No? Imbok mo wag magbayad ng tax, pahihirapan mo pa yung mga mamayan. No way. Just lang para lang makita mo yung libro, there's a legal nga. Sabi mo, legal. Gamitan mo ng legal, but do not tell the people not to pay their taxes, you moron. Pasensya naman, ulitin ko, pasensya po kayo. No? Sorry naman po. Doon po sa mga fans ni dating Pangulong Duterte. I don't like what he had said. Kayo, kung gusto nyo yun, hindi, bala kayo kung anong prinsipyo nyo sa buhay. Di po ba? Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you all on next videos. Bye-bye. God bless.